Usong-uso sa amin yung tawag dito, nag-aasawa ng maaga. Potential lang nakita mo kaya gusto mong pakasalan, The first few months of us getting married, parang gusto ko na mag-divorce. So, ayun na nga. Wala pa akong ligo. Tingnan nyo naman. Nagmamantika na yung anit ko. Sayang naman kasi kung maliligo ako, mag-dry shampoo muna pala ako, para mawala naman itong mga medyo kadiring langis. Ang ganda na usapan natin ngayon. Taas kamay sa comment section. Sino ang mga torn between choosing marriage or prioritizing your career? Ayan. Let me know sa comment section. Okay. Ay, nakalimutan ko magta-timer pala tayo. Wait lang. Hey Siri. Hey Siri. Can you set the timer for 15 minutes? 15 minutes starting now. Diba? Dahil dyan, feeling ko okay naman na yan. Pagkatapos, maglalagay tayo ng visor na headband. Nabili ko to. Teka lang, hindi kita kausap. Sila yung kausap ko. Sumasagot si Siri. Ako kasi ay maglalakad after nitong ating chikahan. Para makapag-isip-isip. Ikaw, baka kailangan mo rin mag-isip kung sino ba talagang uunahin mo. Pag-aasawa ba? O yung career? Diba? Bongga ka dyan. Ngayon, medyo straighten lang natin ng konti yung hair ko. Grabe tong Get Ready With Me na to. May kasamang buhok. Teka, bakit hindi siya gumagana? Wait lang, girl. Ba't di kang gumagana? Sorry, ako pala yung may kasalanan. Long press pala kasi dapat. Oo. Teka lang, medyo naputol ko tuloy yung video kasi nag-iisip ako. Unatin ko ba o hindi yung buhok ko. Konti lang dito lang para maganda tayo mamaya. Edi, ayun na nga. Sabi daw nila, sabi sa napanood ko, yung pag sinasabi kong nila, sabi sa napanood ko sa TikTok yun. Ang isa sa mga bagay na pinaka magsasabi, determiner, parang ganon, kung magiging masaya ba ang buhay mo o hindi, ay ang iyong kakayahan ng pagpili ng iyong mapapangasawa at ang iyong pipiliing career. Ang tanong, are you with someone who is marriage material? Or, nasa trabaho ka ba na mahal mo at nakapagpapasaya sa'yo? Yan ang magandang tanong. At habang ito ay ating na pag-uusapan, teka lang, napapahaba yung kwento ko sa inyo, 11 minutes. Mag-hydrochlorous acid, ang tawag ito, hypochlorous acid muna ako to sanitize everything. My hands, my face, grabe, I'm breaking out. Nakakaloka. At saka para maganda naman yung kamay ko. Lagay tayo nito. Ano ba to? Binili ko tong lotion sa Korea. Nung nandun kami. Meron pala kaming kasama dito sa office. She's in her early 20s. Say hi! Hi ka naman! Namuntik-muntikana na. Nakakaloka. Muntik-muntikana na ito mag-asawa na maaga. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa mga payo na dapat huwag ka munang mag-asawa, bata ka pa? Or okay lang sa inyo na mag-asawa na maaga? Let me know in the comment section below. Siyempre, kailangan ko muna ng konting glycolic acid sa aking mukha. Tatalsik talaga sa akin, no? Ayan. Para mawala yung mga magagaspang at saka kahit pa paano yung acne ko dito. Nakakaloka. Tingnan naman. Anong klase yan? Ano ba yan? Ano na nga yung kinukwento ko sa inyo? Eto si ate girl. Ilan taon ka na? 24. 24. Nung na-engage ka, ilan taon ka na? 23. 23 lang siya! Nung may nag-propose sa kanya, nakakaloka kasi ito. Kasi ganito yan. Sa kultura kung saan kami lumaki, kultura talaga. Hindi, kasi malaking factor sa amin yung religion. Sa kultura na hatid ng aming religion, usong-uso sa amin yung tawag dito, nag-aasawa ng maaga. Ako nga kung tutuusin, by the way, I'm gonna be celebrating, talaga ako lang, hindi. Daddy Justin and I will be celebrating our 10th year anniversary next year. Biduin mo yun. Ayan, naman ito. Kulay puti. Parang hindi siya pang color correct. Parang maputi siya, girl.
Oh, sige na nga, pagbigyan na. Ayan, naging kulay gray. Kasi walang color correction. Teka, kunin ko lang yung pang color correct ko. Ano yung sinasabi ko sa inyo? 10th year wedding anniversary namin ng March 25, 2020. Ay, March 25? Sino kinata? Sino pa sila March 25? March 28, 2025. And, hindi ko akalain tatagal kami na 10 taon, no? Nakakaloka, diba? Pero mo yun, hindi kami naghiwalay. Hindi pa kami naghihiwalay. Walang maghihiwalay, ah. Marami na ako na-invest. Marami na ako na-invest sa asawa ko. Marami ng pagod, sakripisyo. Tapos maghihiwalay kami. Walang ganon. Oo. And in retrospect, minsan napapaisip ako, kung may pwede akong baguhin, or if may pagkakataon na medyo ibahin ko ng konti ang aking kapalaran, siguro hindi ako magpapakasal sa kanya kagad. I was married to him. I was married? Hindi, wait lang. We got married. Sorry naman. Sabaw yung utak ko. We got married. I think I was 27. Still not bad. Pero kung ako talaga yung pipili, kung ako yung pipili at babalik, para namang hindi naman ako yung pumili last time. Siyempre, ako pa rin yung pumili nun. Pero kung babalik ako, siguro mga papakasal ako 35. Kasi 27 is still young. Sa totoo lang, sinasabi ko sa inyo, 27 is still young. Pero again, magiging depende to sa values na meron ka, sa upbringing na meron ka. O, diba? Ayan. Yan ang sinasabi ko. May konting color correction. Oo. O, tapos, balik na nga tayo dito sa aking kinukwento sa inyo. Sa kinalakihan namin, ang norm is, tama ba? Ang norm sa atin, 22, 23, dapat kasal ka na? Hindi naman. Siguro minsan after ng service. Ano pinagsabi mo? Ano after service? Nag-serve. Ayun yung... Okay. O, di mga around 23. 24. Hindi, actually nga kahit 20, pwede na. Kahit ano, 20? Talaga may nagpapakasal ng 20? Oo. Ay, sus me. After show. Seryoso ba kayo? Kasi di ba, yung Alam mo, dapat mag-podcast tayo, tapos tatanungin kita, sa tingin nyo ba, madali mag-asawa? Ang hirap mag-asawa. When they say na marriage is hard, it is very, very hard. And it's something na talagang you will put effort into, na hindi mo siya pwedeng, kunyari, mahal mo siya ngayon, that same level of passion and feelings, ganun pa rin siya. 5, 7, 10 years later, hindi aalagaan mo talaga. Naku, itong mga batang to, kasi yung isip nyo, mga Disney princess kayo eh. Akala nyo madali mag-asawa. Ako ba yung magbabrow mascara lang? Or magkikilay pa tayo ng konti? Siguro sa harap na lang, no? Kasi naman, papawisan din naman ako. Bakit kailangan may kilay ako? Minsan ang kati, no? Pag pinapawisan ako, ang kati dito. Diba, nalayo na naman yung kwento ko sa inyo. Meron pala akong blush na binili sa sa Thailand. Marami. Hahaha. Ayan siya. So, tingnan natin. Cute tong si, ay, ito na lang. Para purple-purple tayo. Shout out sa aking kaibigan na si Aisha. Na namimiss ko na mahilig sa purple. Okay. Ano to? Jelly blush. I think meron ganito si Anakay. Na, na product. If I'm not mistaken. Hindi ko pa na-try yung Arcadia Beauty. Okay, lagay na tayo. Ano na nga yung sinasabi ko sa inyo? Ang hirap mag-asawa. Huwag kayong lamunin ng pantasya na, I finally found the one. Eto na, we will live happily ever after. Tangi, hindi yun tuldok. Walang ganun. Walang happily ever after. Lahat paghihirapan mo, girl. Sinasabi ko sa inyo, don't get married young. Get married or marry someone na, ano ba sasabihin ko sa inyo? Yung kakikitaan mo ng pagsusumikap, yung karakter niya is kaasa-asawa, magpotensyal. Nako, ikaw, to si Jomel, potential lang ang... potential lang nakita mo, kaya gusto mong pakasalan, Talaga to. Nakita ko lang. Nabulot ko. Yung sinasabi nila na taxi cab theory, totoo yun. O, ito na nga, ang gulo na ng kwento ko sa inyo. Sa kultura kung saan kami lumaki, medyo norm yung nagpapakasal ng maaga. Tapos mag-aanak ng marami. Ay, nako! At ang buhay na pinili ni Mami Kish nyo, me marrying Justin at 27, di na ako sigurado, 26 o 27, that wasn't the norm.
So, medyo, kung titingnan, sa community namin, parang, tanda na nila, dapat magpakasal na sila, ganyan. But still, my gosh, the first few months of us getting married, parang gusto ko na mag-divorce. Gusto ko na i-divorce si Daddy Justin niya. Kung magbubuhay, binata ka lang din naman. Unahin mo yung basketball. Pinag-aantay mo ako ng madaling araw. Sana hindi ka naman nag-asawa. Nako, yun lagi kaaway ko. Hindi kami nag-aaway tungkol sa babae. Pero yung lintik na basketball na yan, laging pinag-aawayan. Kasi ako, bilang babae, may automatic switch sa akin na pag nag-asawa na ako, dalawa na kami. Yung asawa ko, dapat may me time kami. May kanya-kanyang individual me time, nakakaloka. Which is true naman. Nung una lang yun, nung una nagsiselos-selos pa ako sa basketball. Mas inuuna mo pa yan kaysa sa asawa mo nag-aantay sa'yo. May mga ganun ako, no? So, ayun. Ang gusto ko lang na iparating sa inyo is inong oras na. 3 minutes na lang, ang dami nating kwento. Gusto ko ipagkasya dito sa ating kwentuhan. Teka, okay na ba yung makeup ko? Fresh. Kapalan natin yung blush. Konti pa, no? O, Hedy, ayun na nga. Muntik-muntikan na ng mag-asawa ng maaga itong kasama namin sa office. Kung hindi lang namin napigilan ng Ate Ana nyo. By the way, for the old viewers, Ana is still with us bilang manager ng office. Manager ng office. Marami silang manager dito eh. Depende sa schedule kung sino yung boss. O, eto na nga. Si ate mo girl, nasabik mag-asawa, ang nangyari, in-apply ang taxi cab theory. Kung sino yung unang nag-propose sa kanya, oo naman siya. Walang pag-atubili. Hindi ka ba lang kinabahan, Jomel? Nung nag-propose siya? Kinabahan ako kasi may hinihintay ako. Hala, grabe, may iniantay ka palang iba. Sa pakasalbahe mo. Ba't ka umoo? Wala lang, nagulat din ako. Walang pagdadalawang isip, umoo. Nako, di kami ngayon ni Ate Ana nyo. Kami ni Ana, kinabahan na kami. Ana, nag-usap kagad kami ni Ana. May sarili kaming GC ni Ana. Ana, kausapin mo nga yan si Jomel. Ay nako, mag-aasawa na daw siya. Nag-aaral pa, working student Magdadagdag ka pa ng alagain. Hindi mo pa nga kaya buhayin yung sarili mo at pagtapusin ng pag-aaral. Talaga naman, ewan ko kung anong pumapasok sa mga kokote nitong mga ito. Hanggang sa napaunawa namin sa kanya na it is best to choose yourself first. Piliin mo muna yung sarili mo. Heal from all the past trauma na meron ka. Kasi sinasabi ko sa inyo, kapag ikaw ay may mga unhealed concerns, tas mag-aasawa ka, yaan ay mamamagnify ng 100 times. Teka lang, ang dami ko sinasabi. Tapos, wait lang, nag-timer na siya. Mamamagnify lahat ng issue nyo kapag nag-asawa kayo. Lalo na kung hindi ka pa healed dun sa mga issues na yon. Takpan lang natin yung pimple ko Nakakaloka kasi. Ang laki-laki niya Ayan dami nila dun kumpul-kumpul. At maliban pa dun, ang pag-aasawa. Alay! Sides na natumatanda si Mami Chris nyo. Ang pag-aasawa, hindi yan mainit na kanina pag napasok ay luluwa mo. Kasi hindi pa ina-approve yung divorce Kaya ang hirap na Ang dami ko na nakita mga failed marriages na nagsimula na dahil nag-asawa na maaga. Sa asawa kayo na maaga, kala nyo ang dali-dali. Pero masaya. Masaya. Ayun. Yun naman ang masasabi ko. At talaga naman, may dumaan talaga ang ambulansya. Ayan, okay na ba yan? Ito, konti konti lang. Tapan lang natin. Diyan kasi ako pinapawisan Nakakaloka konti lang. Tapos konting powder. Edi, ayun na nga. What will you choose? Love, marriage, or career? Alam nyo, dapat, ako opinion ko lang naman to, dapat parehong kategoryang matimbang yan para sa iyo. Dapat wala kang pipiliin The fact na pumipili ka kung love or career, medyo may konti tayong problema. Ba't kailangan pumili? Hindi ba pwedeng pareho? Isipin mo din, anong nagiging issue natin? Ba't kailangan may pumipili? Kasi kapag pinapipili kang ganyan, that's the
That's the universe telling you, hinahinay ka ng konti kasi alam mo na, baka padalos-dalos ka, makagawa ka ng mga desisyon na medyo pagsisihan mo in the future. Is it a family concern? Is it a financial concern? Anong dahilan? Bakit kailangan mong pumili? Ako, may mga ganun akong feelings kapag the fact na parehong mabigat, parehong importante, pag kailangan kong pumili, ay may mali. Bakit ako kailangan pumili? Yun, hahanapin ko muna kung ano yung dahilan, bakit ako kailangan pumili at i-address ko yun. Bago ko pagsabay-sabayin ang mga bagay-bagay. Ang ending, nilagnat. Ang ending, nagkasakit. Teka lang, gagawin ng... Ayan na, pumaling na yung kilay ko. Wait lang nga. O, syempre, overtime na naman tayo dito sa ating Get Ready With Me. Nakakaloka. Nakalimutan ko mag-sunscreen, pero buti na lang. Itong aking sunstick can go over my makeup nung hindi siya nagagalaw. Oh, wala. Kasi hindi naman ako nag-foundation kasi tatakbo naman tayo. Yan, daanan ko lang yung aking kilay, aking mga mata. Oo, edi ayun na nga dito. Tingnan natin kung magna-transfer. Hindi naman siya. Uy, walang transfer, girl! Basta ako, ang stand ko dyan, don't sacrifice your dreams and your career sa mga romantic relationships na darating sa buhay mo. Kasi the more you choose other people over yourself, feeling ko unti-unti nababawasan ka ng pagkatao. Unti-unti mo pinapatay yung sarili mo. Parang ganun. Oo. Medyo harsh ba ako dun? The fact na, tandaan nyo na pumipili ka, may issue yon. Kailangan ma-identify mo muna ano yung issue. Ba't kailangan ko mamili? Pareho tong mahalaga sa akin. And if all comes to delubyo or magkanda leche-leche, ang stand ko dito, yung sinabi ni Lady Gaga na your career will not wake up one day and tell you it doesn't love you anymore. Alam nyo na, that's coming. O, ayun lang. Ito na nga. Ito na po yung ating final look. Lagyan ko pa ng konting sunscreen yung dibdib ko, no? Kasi naman, medyo tayo ay baka maarawan dyan. Maglalagay na lang ako ng sunscreen sa katawan. Pero lagyan ko pa rin tong aking leeg. A little bit on my chest. Grabe, ang ganda ko. Ready na ako maglakad. Samahan niyo ako. Maglakad tayo para medyo ma-refresh ang utak mo. Makapag-decision ka na maayos. And that's it for today's video. Hopefully, nag-enjoy kayo. Kahit ang gulo-gulo ng thoughts ko. Ganun din minsan ang thoughts mo, 'di ba? O tara, maglakad na tayo. Tigil na natin to.